tinuruan tayo na ang maganda lang yung positive. Na tinuruan tayo na ang negative pangit. Pero pag ititrace mo, ang pinakamadaming lesson sa buhay natin, yung pinakanasaktan tayo. Kung ang past mo, ang grabe pinagdaanan mo sa buhay, congratulations. Kasi hindi yan binigay sa'yo kung hindi maganda yung buhay na nag-aantay sa'yo in the future. The moment na matutunan mo lang agad yung lesson na tinuturo sa'yo. Ang success is the purest teacher kasi tuturuan kang maging mayabang, tuturuan kang maging complacent. Pero ang failure, ang tuturo sa'yo, mag-a-analyze ka ulit, matututo ka magtanong ulit, makikinig ka ulit. At ang pinakamasarap na natuturo ng failure or yung mga nawawala, nagkakaroon ka ulit ng appreciation. Kasi the moment na ang dami mong mga bagay na nandyan, hindi na natin na ipagpapasalamat minsan yung mga bagay na dati pinapangarap lang natin. Pero halimbawa naman, kung mayaman ka na, how do you ensure na hindi ka nababagsak ulit? What's up, guys? Welcome to Do You Think? At ako nga pala si Tio Bry, ang host nyo dito sa podcast na to about self-improvement. At kung ikaw naman, mahilig ka sa gusto mo mag-improve, gusto mo mag-level up ang buhay mo, mag-subscribe ka na dito sa channel namin. And kung natulungan nyo ako sa kabila na mag 100,000, alam ko dito, maning-mani sa inyo yun. Supportahan nyo yung channel. By December, mag 100,000 tayo. At kung gusto nyo namang matuto habang nagdadrive, kasi majority of our time nandun tayo sa sakyan, pwede nyo mapakinggan to sa Spotify at siyempre mag-follow kayo, i-rate nyo na rin itong podcast natin. Again, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, Picotin Perfume, available na to sa Facebook. I-message nyo lang Picotin Perfume by Tio Bry. Makakapag-order na kayo doon at mabibili nyo tong perfume ko. At siyempre, itong guest natin ngayon, madami ako matututunan, alam ko honestly. Dito ngayon, sobrang excited ako dahil itong guest natin, lumabas na rin siya sa madaming podcast. Para sa akin, isa siya sa mga top businessmen and kahit papano, masasabi ko kahit hindi niya aminin, motivational speaker na siya. Yan. At may sinimulan siyang kumpanya ngayon. He's into multi-level marketing. Siyempre, walang iba. Ang idol nyo, idol nating lahat, siyempre si Joseph Lim. Yan. Ano ba sasabihin ko? Hello po sa inyo lahat. And it's an honor na makasama po dito sa podcast mo. Yeah, siyempre it's an honor din, Joseph Lim. Kasi ako, nung pandemic, mga TikTok, Facebook, nakikita din kita. Nakikita ko, sabi ko, itong taong to parang ano rin kumbaga speaks my language. Na andyan yung positive thinking, andyan yung law of assumption, andyan yung hindi poor mindset, yung rich mindset. Now, speaking about this, ano yung mga currently na ginagawa mo ngayon, brother? Sa akin, it's more on kasi since nagtayo ako ng bagong company. Pag nagkakaroon ako ng bagong goal, binabago ko kasi lahat Binabago ko wardrobe ko, binabago ko yung mga lugar na pinupuntahan ko, even mga pagkain, binabago ko. Wow. Kasi for me, it is a reminder na meron akong parang bagong task or bagong goal para mas mabilis kong makalimutan yung old na ako. Para mas mag-manifest yung bagong ako. Para mas makukuha yung results na gusto ko. Okay. Ang ganda nun Yung talagang binabago mo. Lahat. When you say, paanong binabago? Ano yung mga steps mo dun? Para, example, para maintindihan nila. Example, brand. Oh. Pati yung brief kong matagal na binago ko. Kasi parang, it sounds na parang biro. Pero kada nagsusuot ka kasi nun, nagre-remind na may bago kang ginagawa, may bago kang goal. Kaya pati lifestyle, inaayos ko, binabago ko. Para mas kasi magsisimula lahat sa utak After sa utak, magsisimula sunod sa actions mo na. Bago mangyari yung gusto mong resulta. Ang nangyayari kasi sa atin, gusto natin yung resulta mauna bago tayo magbago. Parang sa industry namin minsan, may mga narinig ako, kaya hindi ako kumikita ng malaki kasi wala akong kotse, kasi wala akong magandang cellphone, kasi wala akong magandang damit. Pero it's the other way around na dapat magsisimula muna sa utak mo hanggang unting-unting magmamanifest. Kasi lahat ng nakikita natin sa mundong to, nagsimula talaga siya sa utak lang naman. You talked about lifestyle. Nung sabihin na natin, hindi ka pa yung level mo ngayon, paano mo unti-unting binago? Ano yung mga steps na ginawa mo sa lifestyle, for example? In-arrange ko lang yung kwarto ko. Guluhin mo lang. Baguhin mo yung pagkakadesign ng bed.
Ibahin mo lang kung paano siya nakalagay yung mga gamit mo. Doon ako nagsimula. Tapos yung lugar na pinapasyalan ko, kasi pwede ka naman dati sa ganito kang lugar na pumupuntang mall, di mag-iba ka lang na mall na pinupuntahan, may psychological effect na rin naman sa utak mo na iba na yung ginagawa mo. Then mas nagiging love mo ngayon yung changes. Ang lagi ko kasing nasasabi, gusto naman natin lahat magbago. Pero ayaw natin mag-let go. And hindi ka pwedeng magkakaroon ng changes sa life mo if you're not ready to let go some of your friends, some of your hobbies, pati mga vices mo lahat. May dapat kang baguhin Na, kaya sa akin, sa dami kong beses na pagbabago sa buhay ko, sa dami kong transformation sa sarili ko na kung sino ako 20 years ago, sino ako 5 years ago, sino ako last year, ibang Joseph Lim yun Kaya parang itong buhok ko, for so long, iba yung buhok ko dati, tapos ngayon ito yung buhok. Kasi every time na pag nakikita ko, nagre-remind siya na bago. Kaya nga actually kanina na kinabahan ako baga malate ako. Kasi I really don't want to be late. Yung hairstyle. Sorry na. Sorry, hindi kita pinapatama. Oo nga pala. Sorry. Hindi ikaw yun I'm just being honest kasi kanina, yung hairstylist ko, hindi ko nasabihan na may maaga akong lakad. Kaya medyo malilate siya na darating dun sa parlor. Sabi ko baka malate din ako punta dito. Kaya yun sa akin na right now may nag-aayos na ng buhok ko kasi ang hirap mag-ayos ng dati yung buhok ko. Kaya yun ang gusto ko kasi nasa term ko nun, nasa battlefield ako. Ang sarap nang wala nang inaayos sa buhok. Totoo. Kaya nga hindi ako nagbubuhok Kasi inabot ko dati nung high school ako. Inabot ako mga 30 minutes, nag-aayos ng buhok, naglalagay ng gel. Kaya right now, naghanap na lang ng hairstylist ko na meron akong talagang may na siya lang taga-ayos ng buhok ko everyday. Taga saan siya? Malapit lang? Malapit lang din naman sa tinitirhan ko. Kaya napaka-convenient din sa akin. Okay. Talagang gano'n, talagang malalaki yung changes na ginagawa mo, no? Oo, laki din kasi ng pangarap ko ngayon. Oo, tama. Pero anong masasabi mo dun sa paglipat ng bahay? Ano yun napaka-importante yun kasi napakalaki ng effect nung neighbor mo. Sabi nga kung lilipat ka daw ng bahay, bago bahay tingnan mo, yung kapitbahay din tingnan mo. Kasi may effect palagi sa psychology mo kung saan ka titira at kung saan ka mismo nakatira. So, ibig sabihin, rich community. Kahit hindi, basta mas level up lang kung saan ka dati nakatira. Okay. Hindi naman kailangan agad-sagad-sagad Kasi ako lagi kong sinasabi, sa lahat ng tao na laging nagmamadali for them to get what they want, sabi ko, enjoyin nyo. Kasi ang buhay, it's not a race na kailangan mauna kang makapunta agad dun For me, ang life, it's paano mo siya ini-enjoy every moment ng mga pinagdadaanan mo. Kaya parang pelikula yan, hindi naman pwedeng after ng start, the end agad Kailangan nung ma-enjoy yung lahat ng pinagdadaanan. Kaya journey, no? Yung journey itself. Kaya lang na turuan tayo na ang maganda lang yung positive. Na tinuruan tayo na ang negative pangit. Pero pag ititrace mo, ang pinakamadaming lesson sa buhay natin, yung pinaka-nasaktan tayo. Yung pinaka-nag-fail tayo. Doon tayo pinaka-natuto, doon tayo pinaka-nag-grow. Ako naging ka rin yan, learning curve ko na before, may mga ina-handle ako na I don't want them to be hurt. Kasi alam ko anong pakiramdam ng pain na ma-reject ka, pagtawanan ka, walang tao magtiwala sa'yo. Alam ko yung pain na yun Since I don't want them to experience that, grabe yung tinuturo ko sa kanila to the point na nadideprive ko na pa sila nung pinaka-sweetest thing na dapat nilang ma-experience. Yung lesson. Oo. Kasi dun din naman ako naging magaling. Bakit ko sila i-deprive nung gano'n na sitwasyon na yun? Okay. So, ibig sabihin, yung pain sa lalaki, no? Importante yung pain ang nagde-define nung maturity mo, nung nagde-define ng lakas mo. Both girls and guys, pareha lang. Yung pain na yun. Oo. Could you expound nung sabi mo, yung mga negative, hindi natin nakikita, gusto lang natin tingnan yung positive? Naturuan kasi tayo na ang palakpakan lang lagi yung magaganda. Pero hindi natin na-appreciate na palakpakan din natin yung mga pinagdadaanan natin. Kasi ako lagi kong sinasabi, kung ang past mo, ang grabe pinagdaanan mo sa buhay, congratulations. Kasi
hindi yan binigay sa'yo kung hindi maganda yung buhay na nag-aantay sa'yo in the future. Ganda. Kaya ka trained ng pain na yon, ng hirap na yon, kasi napakaganda ng buhay na nag-aantay sa'yo the moment na matutunan mo lang agad yung lesson na tinuturo sa'yo. Okay. So, ibig sabihin, wala talagang pangit na nangyayari sa buhay. Is that it? It's all about perspective eh. Nasa sayo naman kung paano mo i-interpret yung mga nangyayari sa'yo. Yung mga taong nawala sa'yo, pwede kang masaktan kasi nawala sila. Or pwede kang ma-excite kasi may mga kapalit sila na mas deserve mo ng bagong ikaw. Kasi hindi naman pwedeng magkaroon ng bagong version of you na hindi mo ili-let go yung old friends mo, yung old version na pag-uugali mo. Kaya sa akin, it's just about how you interpret things. Nawalan ka ng pera, naubos pera mo, pwede kang magmukmok na naubos, or pwede kang magpasalamat na piniprepare ka sa mas maraming perang darating sa'yo, kaya tinanggal sa'yo yung barya kasi papalitan ng mas malaking amount na pera. Yun ang interpretation ko ng mga bagay na negative na pwede mo siyang palitan ng positive na interpretation. Paano naging positive yung, para lang maintindihan nila, paano naging positive yung, shit, bumagsak ako. Nawala lahat. Lahat ng pinaghirapan ko. Nawala. Pansinin mo, ang success is the poorest teacher kasi tuturuan kang maging mayabang, tuturuan kang maging complacent. Maraming tuturo sa'yo na hindi magandang bagay. Pero ang failure, ang tuturo sa'yo, mag-a-analyze ka ulit, matututo ka magtanong ulit, makikinig ka ulit. At ang pinakamasarap na natuturo ng failure or yung mga nawawala, nagkakaroon ka ulit ng appreciation. Kasi the moment na ang dami mong mga bagay na nandyan, hindi na natin ipagpapasalamat minsan yung mga bagay na dati pinapangarap lang natin. Napakaraming tao sa mga nanonood, yung sitwasyon mo ngayon, malamang kung nane-negative ka, nagpo-problema ka, parang hindi mo na-appreciate. Pero yung sitwasyon mo ngayon, pangarap mo yan dati. 5 years ago, 10 years ago, yan yung dinadasal mo na gusto mo mangyari sa'yo. True. Then how come ngayon na nandyan ka na sa sitwasyon na yan? Bakit hindi ka nagpapasalamat? Bakit hindi ka nagiging excited? Bakit hindi ka nagiging appreciative? Kaya pag dumating tayo sa point na hindi na tayo nagkakaroon ng appreciation, gratitude sa mga bagay na maganda, tatanggalin lang naman yan eh. Kasi pag tinanggal yan sa'yo, magkakaroon ka ulit ng appreciation. Pag nagkaroon ka ulit ng appreciation, ibabalik ulit yan sa'yo more than pa dun sa mga nawala sa'yo. Kaya ang pinakaano lang yan, bilisan mo maintindihan bakit nangyayari yan sa'yo. Kasi yung next level niyan, napakaganda after that. Sa akin naman, ang ano ko dyan, yung parang si God, okay, or universe, or kung sino man tawag mo sa kanya, ang gusto lang naman niya yung love mo sa kanya eh. Yung humility mo. Yung kakausapin mo siya ulit. So madami kasing tao na once na yumaman na, umano na, nakalimot na, naging, kaya sabi nga nila, 7 deadly sins, yung pride, pinaka number 1. Pag tumaas yung pride mo, nadidisconnect ka kay God, nadidisconnect ka, misaligned ka sa buhay mo. Nadidisconnect ka sa Kanya. Ngayon, pag nadisconnect ka sa Kanya, gusto niya bumalik ka. Ihatid ka pabalik. Parang bumalik ka, bagsak muna kita. Then you become humble. Probably gusto niya yung lumalapit kang wala lahat, hubad, napaka-humble, humility, yun ang pinakagusto niya. And then pag bumalik ka, tama ka dun. Ibibigay niya ulit sa'yo ng ano. Pero halimbawa naman, kung mayaman ka na, how do you ensure na hindi ka nababagsak ulit? Ang mayaman naman kasi kadalasan, kung in terms of pera ha, meron naman tinatawag silang second, third generation pa ng mga income nilang pumapasok. Hindi lang yung main eh. Ang nagiging mali kasi cash flow natin, ng mga Filipino, pag kumita ka ng malaki, magdadagdag ka ng gastos. Bibili ka ng mga bagay na lalong dadami yung gastos mo. Ang mayayaman kasi pag kumikita, magtitipid pa rin yan ng dati nilang galaw, pero magbibili na yun ng mga negosyo na magpapasok ulit sa kanila ng pera. Kaya dumadating minsan sa point na meron silang unang negosyo, pangalawang negosyo, tatlong negosyo. Yung pang-apat na negosyo nila, yun ang bumubuhay na sa kanila. Yung first, second, third na negosyo, hindi na nga nila halos nagagalaw yung pera. Yun ang ginagawa nilang pambili ng mga luho. Kaya nakikita natin minsan ang mayaman parang
Hindi naman practical, ba't ang gagastos nila? Baka tubo na nila yung panggastos nila. Ang mahihirap naman kadalasan, yung kinita pa lang nilang malaki sa tinatawag na personal na income pa lang niya, yun ang pinambibili na nila ng mga luho. Kaya pagdating ng oras, mas lalo silang nahihirapan kasi padami, lumalaki nga kita mo, lumalaki din ang lumalaki ang gastos mo. Mismo. Galing nun. Pero sa tingin mo, bakit madaming mahirap sa Pilipinas? Yung real talk. Oh. Pwede bang sabihin orchestrated kasi siya? Kasi, ito medyo, hindi mo tayo nagkausap dati. I love it. Sige. Orchestrated siya kasi, kung talagang gusto tayong payamanin, bakit hindi ginagawang mandatory na turuan ng tao ng financial literacy? Bakit hindi tinuturuan ng mga tao? Kung pandemic days nga nagawa ngang hindi palabasin yung mga tao. Ganun ang power ng government na kaya magkaroon ng mandatory na kung ano yung gustong gawin, pwedeng sumunod. Pero bakit hindi yung lahat ng magpapabago ng mindset natin? Bakit hindi? Isa pa, bakit ang laki ng budget sa sports? Bakit hindi lakihan ng budget sa science? Kung gusto natin matuto at maging matalino ang mga tao, bakit ang binabudgetan yung hindi din develop ang utak? Bakit yung entertainment. Sports, Miss Universe, mga beauty, bakit hindi utak? Sana mas malaki ang budget. O sige, mag-imbento kayo ng ganito. Pag naka-imbento kayo ng ganito, milyon ang ibibigay ng gobyerno. But hindi pwede. Kaya for me, the reality, kaya maraming mahirap kasi dinisign na maging marami ang maging mahirap. Kasi nasabi ko naman to sa dating podcast na mas madaling makontrol ang mahihirap. Actually, sila yung pinakakawawa eh. Hindi kita bibigyan ng 4-piece pag hindi kami binoto mo. Andaling simpleng vote buying na hindi rekta pero ganun ang nangyayari right now. Pag hindi ka kasundo nung magpeperma, nung susulat, hindi ka isasama. Pag hindi ka kapartido, hindi ka. In short, andaling na control ng botante just because of that. Kasi uso lang naman halos ang vote buying sa mga provinces. Pero sa mga medyo rich community, no? Or mga example dito sa NCR, sa Metro Manila. Kasi alam nila yung mga nagbabayad ng tax. Bibili ng boto ko 5,000, 10,000, isang botohan. Tapos ang tax na binabayaran ko 2,000, 3,000 buwan-buwan. Hindi mo mabibili boto ko eh. Iboboto ko yung tamang politiko para sa akin. Kaya nga, di ba, ang ganda nung sinabi ni Miriam Defensor na sana ang ang nagboboto lang talaga, yung taxpayer. Totoo. Yung literal na nagbabayad ng tax. Kasi may narinig din akong sagot doon na, lahat naman nagbabayad ng tax kasi tuwing bumibili ka, nagbabayad ka ng tax. Yes, pero iba pa rin yung alam mong kita mo na, nakita mong kinaltas sa'yo. Iba din yung magiging effect nun sa'yo. Kaya mapipilitan ka talaga na, teka, gusto ko yung butanteng iboboto, ay yung politikong iboboto ko, yung tama para sa akin. Yung hindi gagastusin sa Viva Max, no? Pwede bang, may kakilala akong grabing gastos ang budget sa mga PR na politiko. National, local, Joseph? National. Ay! Grabe. Nag-uokada. Tapos kasi yung kaibigan kong kinukunan ko ng room na discounted sa Okada, dun din kumukuha. Pati yung mga PR kung ilan pa. Hindi lang pwedeng mabang. Pero grabe, ang laki ng ginagastos. Milyon-milyon sa isang gabi. Isang gabi, milyon-milyon. Oo. Iba pa yung isa rin kwarto, yung bayad sa PR, yung sa nagdala. Tapos iba pa yung kung ano yung pinapagawa. Kada may pagawin. Pag sinunod, may dagdag pang... Ano kaya yung pinapagawa, Joseph? Hindi ko alam. Wala akong alam dyan. Kaya nung nakwento yun sa akin ng isa kong friend, sabi ko, nakakapanlo mo kasi nagbabayad. Ako na lang magkano tax na binabayaran ko. Mismo. Kaya para sa akin, medyo masakit sa loob na Totoo. Pinaghihirapan natin yung kinikita natin tapos nawawaldas lang kung saan-saan. Diba? Yun nga yung ano nun eh. So, talagang meant talaga nila nung pati sa lahat ng propaganda, yung system hindi designed para manalo ka eh, no? Oo. Basta masasabi ko lang, walang aksidente nangyayari sa mundong to. Lahat siya pinag-isipan at dinisign siya. Ano yung isa pang malaking example na tingin mong dinesign
para hindi tayo manalo? Sa work. Okay? Napaka-impractical. No offense, I'm sure pwede na naman akong mabash nito na, paano na lang kung walang empleyado? Paano na lang may magtatrabaho? Pero try to imagine this. Nag-aral ka ng almost 18 years ng pag-aaral right now. And you're Pinahaba. Dinagdagan pa ng 2 years. Kung iisipin mo, napaka-impractical na hindi mo maintindihan anong logic nun. Oo. Then after nun, magtatrabaho ka. Mm. Magtatrabaho ka na magkano lang naman ang totoong natitira sa'yo. Oo. Ginibap mo pa yung time mo sa family mo kasi halos wala ka ng oras sa pamilya mo. Ginibap mo pa yung health mo kasi ang kinakain mo na puro unhealthy pagkain kasi kamamadali mo lagi pumasok. Tapos you will end up na after mong retire, iilan lang ang medyo kumita ng malaki and majority hindi talaga. Kaya for me, hindi siya practical. Magkano ang bahay ngayon, Joseph? Tsaka kotse? Total. Yung pinapangarap nila, sariling bahay, kotse. Kasi dati, siguro ang alam ko 15 mga ganyan, 10 at least. 15 million. Ano ba? Magkano ba yung standard? I'm not sure. Wala na rin akong idea. Siguro, sabihin mo na ang kotse, magkano? Mga 2 million? Ang bahay siguro medyo okay na rin na pang, mga 10. Sabihin mo mga 10. Kahit siguro mag-12. Okay. Na pwede ka ata mag-Camellia Homes. Magkano ang Camellia Homes? Mga 3 or 5 million ata, parang gano'n. Pwede na yun. Pero paano ka makakaipon nun? Ngayon dumadami pang gastusin. Dati wala naman load na gastos. Naalala ko yung nag-compute ako for 60 years. Kulang pa. Base sa sahod na 20 mil ata o 30 mil. Actually, meron for you to have a comfortable life if you are single, you need to earn at least 100,000 a month. Magkano ang minimum natin? Magkano ang kinikita? Kasi kaya naman sana kung aayusin lang. Di ba? At ma-promote natin ng konti ang Pasig. Kay Vico na lang. Kaya naman pala magpamalakad ng ganun kaganda. Bakit hindi gawin ng lahat sa gobyerno natin? Di ba? Yun lang kay Vico. Bakit hindi man lang siya pinopromote at pinupuri ng buong government? Pilipinas. May comparison Di ba? Di ba? Ito talaga Parang maiintindihan mo na ayaw. Ayaw yung tao maging healthy. Kasi kung pwede naman, gawin mong mandatory. Gulay. Sa atin na lang ang hirap maghanap ng kakainan ng mga healthy pagkain. Dito, mag-ikot ka nila, ang daming. Kasi nung nasa Taiwan ako, kada punta ko, ang sasarap ng mga gulay na kakainin, ng mga prutas, kahit saan may makakain ka. Dito sa atin, ang hirap maghanap. Kaya ang hirap din maging healthy. Tsaka yung organic na food. Diba? Ang napakamahal ng organic na food. Yung tubig na maayos, napakamahal. Ang parang minsan mas mura pa ata ang soft drinks kaysa sa tubig. Ang kakapantay nga yung presyo ng dalawa, di ba? Yung bottled water tapos yung parang... So sila mag-soft, ito may lasa pa. Hindi nila na-realize na yung tubig... after effect. Oo. Yung tubig ang pinaka-importante. Tapos sa matindi pa dun, the more na hindi unhealthy ka, hindi nagpapangsyon ng tama yung utak mo, the more mahirap ka. The more madali kang i-manipulate, at the same time, nasa fear-based ka Kasi ang utak natin is just a transmitter sa earth. Kung anong tinatapon mo, ibabalik niya. Since kumakain ka ng unhealthy pagkain, ang laging naiisip mo, fear-based. Pag lagi kang takot, yun ang iniisip mo, yun ang tinatransmit mo, yun din ang mangyayari. Kasi di ba may tinatawag na red car theory, red taxi theory na pag naghahanap ka ng, yellow taxi theory pala, sorry. Pag naghahanap ka ng certain bagay, yun ang lagi mong makikita Maghanap ka ng mali sa isang tao, lahat ng galaw niya mali. Maghanap ka ng tama sa isang tao, lahat ng galaw niya tama. Now, the same thing din sa utak natin. Hindi totoong mahirap o mayaman ang mundong to. Pero totoong ikaw yung mahirap or ikaw yung mayaman. Nasa utak lang natin kung paano natin itatransmit yung gusto natin. At kung paano ka maniniwala na mayaman ako. Oo. Ngayon pa lang, even without money, pwede mong sabihin mayaman ka na Kasi the moment na finil mo pa lang, inisip mo pa lang, iba na yung pakiramdam Even wala ka pang a single amount of money right now. Pero the moment na inisip mo lang na mayaman ka na bago na buhay ko, yun. I'm sure magiging sagot naman dito ng ibang manonood. Wala nga akong pera. Paano ko nga gagawin yan? Yung palang na paano ka mag-isip
Diba, Dapat yung mga mayayaman, ipamigay na lang sa mahihirap yung pera nila. Kahit ipamigay yun, darating ang time, mawawalan ka pa rin ng pera kasi ganun ka nga mag-isip. Mismo. Na dapat ikaw mismo nag-iisip. Ang pera is just an idea. Ang daming pwedeng gumawa ng pera. Walang-wala kang pera. Ba't hindi ka mag-solve ng problema ng kapitbahay mo? Saka ka maningil. Baka yung kapitbahay mo nahihirapan maglaba, ba't hindi ka maglaba? Nahihirapan maglinis, ba't hindi ka maglinis? Doon pa lang may pera ka ng pwedeng mag-generate eh. Di habang ginagawa mo yun ng paulit-ulit, sa susunod makakapag-isip ka ulit ng iba't ibang idea. Doon na dadami ang pera mo. It's all about idea. Oo. Pero, halimbawa, sabi mo, kailangan ma-feel. Di ba? Ma-feel ka, maniwala ka na mayaman ka. Paano yun? Paano nila magagawa yun? Kung ikaw, for example, mahirap ka, minimum wage earner, let's say construction, paano? Una, Anong unang step mo? Sige. I-feel mo lang. I-feel mo lang na blessed ka. Paano mo ma-feel? Nakatingin ka, nakatira ako sa squatter. Yan na sasabihin nila, inuunahan ko lang yung comments. Nakatira ako sa squatter. Yung trabaho ko, bilad sa araw, ang hirap. Tapos kulang yung sahod. Tapos yung asawa kong umangak-ngak pa kasi kulang yung nauuwi ko. Paano? Una, dun muna tayo. Unang gawin mo, isipin mo na chapter lang to ng buhay ko. Hindi to ang ending. Okay. Hindi ako habang buhay taga-squatter. Okay. Sunod, ayusin mo na yung pwede mong ayusin. Ba't ka bang ginangawaan ng misis mo? Kulang yung binibigay mo. O di ba't hindi ka maghanap ng iba pang pagkakitaan para meron ka pang dagdag na ibibigay sa kanya? Actually ako, habang ang hobby ko kasi nagja-jogging ako ng mga 1 or 2 hours na naglalakad-lakad. Ang dami ko nakikita ng mga guard, minsan mga empleyado sa hotel, na pag wala ata masyadong trabaho, nag-EML, naglalaro. Sabi ko, hindi ba nila alam na yung hawak nilang cellphone, pwede nang yumaman ka ng sobra? Rather than doing things na may mga nakakasabay ako sa yung elevator operator, nagda-download na ng mga movies, tapos doon nanonood araw-araw. Sabi ko, ba't hindi kayo mag-download na lang sila ng mga ganitong podcast, mga iba't ibang learning na pwede silang kumita pa ng pera para magbago mindset nila. Ang daming opportunity na meron tayo, hindi lang natin na ma-maximize ng sobra kasi nagagamit natin sa mga bagay na nai-entertain tayo. Bakit love natin ang entertainment? Kasi pansamantala natin na kakalimutan yung mga problema natin sa buhay. Tinatakasan mo. Okay. Ngayon, ba't hindi ka gumawa ng buhay na hindi mo kailangan takasan? Bakit hindi ka gumawa ng isang buhay na kwento mo na ikaw mismo na excite ka araw-araw? Balik tayo doon, squatters area ako nakatira. Ba't hindi mo simulan na tumingin ka na kung saan ka lilipat? Habang naghahanap ka pa lang ng lilipatan, kahit hindi ka pa lang lumilipat, masarap na sa pakiramdam. Ma-excite ka na lalo. Paano yun? Wala pa nga akong pera eh. Ba't ako mahanap? Hindi mo kailangan ng pera. Kailangan mo muna purpose, bakit kailangan mo magkapera. The moment na nakahanap ka ng titiran, ganito pala yung dapat kong babayaran para makalipat ako. Doon ka na mag-iisip, paano ka lalo mas kikita ng pera. Baka from laborer, malay mo, ma-promote ka ni foreman ng maging skilled worker. O pag naging skilled worker, kasi mag-iisip ka na eh. Laborer ako, gusto kong kumita ng dagdag, dapat maging skilled ako. Sige, pwede ako maging electrician or pwede ako maging ganito. Then kung sino ang idol mo dun sa loob ng construction, dumikit ka na. Magpaturo ka ng skill na meron sa kanya. Then habang nagagawa mo na, makikita ka ng... Madali naman makita sa crowd yung desidido eh. Na parang kahit hindi mo trabaho, bakit ginagawa niyan? Laborer lang naman to. Umiilaw kasi ang isang taong positive sa crowd eh. Makikita yan ng manager, ng amo. Pag ikaw yung desidido, hindi mo kailangan magsalita, mararamdaman ka ng lahat. And pag naramdaman ka na, pag ikaw yung taong positive, mas masarap ikaw ibigay ng opportunity. Diba? Bakit masarap pahiramin ng kotse ang may kotse? Bakit ang sagwa pahiramin ng kotse yung walang kotse? For the simple reason na alam mo yung may kotse, aalagaan niya rin yung kotse mo. Kasi alam mo kung ano yung pakiramdam. That is the reason bakit tayo mas gusto natin magregalo ng mga mamahaling bagay sa mga mayayaman ng dati kaysa sa mga walang pera. Kasi alam natin na yung pinaghirapan natin, aalagaan niya. Pag yung pinaghirapan mo, binigay mo lang sa mga tao na mahihirap, kadalasan, baka isang lalang nila yan, baka kung ano lang gawin nila, masasayang eh. That's the reason na mas attracted ang positive sa positive din. Kaya doon magsisimula lang siya sa lahat sa utak. Ako ipupusta ko yun, sundin niyo yung sinabi ko. 1 or 2 days, 3 days, nagbago na buhay mo.
Not drastically nagkaroon ka na ng andaming pera. Pero yung pakiramdam mo, dun pa lang panalo ka na. Yun din ako yung pakiramdam ang importante. Hindi yung visualize mo. Part yung visualize, pero yung pakiramdam, gaano mo katagal kayang i-maintain yun. Yung ganong excited feeling, I made it. Life just keeps on getting. Yun ang manta ko Ako nasabi ko yun kasi 2003 of October. Yun yung first time kong na-invite sa networking. May na-meet ako na top 1 siya ng company na kumikita siya ng first sobrang laki. Sino to? I-shoutout natin. Si Jun Ay, K. oo. Forever Living? Forever Living. Hanip yun. Siya ang top 1 ng 1996 hanggang 2001 Forever Living. Nung first time kong nakita siya at na-meet, sabi ko may nakatalo na. Sabi ko wala. Ang sabi ko, sarili ko lang naman. Sabi ko may tatalo na sa'yo. Darating ang time, ang pangalan ko magiging sikat din sa industriya ng network marketing. Batang-bata ako noon, wala akong alam sa networking. Yun lang naging mantra ko. Now, since college alam ko, pa lang ata tayo noon. College pa ako noon. Since alam ko magiging sikat ako at magiging top 1 din ako at makikilala ko sa industry, yung kada galaw ko, kada presentation ko, top 1 na ako. Habang nire-reject ako, hindi ako nasasaktan kasi alam ko magiging top 1 ako. Alam ko magiging top earner ako. In short, dala-dala ko na yung emosyon na yon, yung mindset na yon. Kaya kahit anong nangyayaring negative, hindi ako tinatablan kasi alam ko kung ano yung buhay na nag-aantay sa akin. Galing nun. Paano mo siya na-hold on yung ganong feeling? Logic naman ang pagdedesisyon ko na. Kasi ang course ko before is computer engineer. Di ba gumagawa lang kami ng mga program, more on flowchart. Walang emosyon yan Bibigyan ka ng problema, gawa ka ng solve. Pag na-solve, okay. Pag hindi, gawa ko ulit. Then, ang ginagawa ko, pag magdrama ako, makakatulong ba? Yun lang naman ang lagi kong tinatanong. Kung hindi, bakit ko siya gagawin? Bakit kailangan ko pa magdrama? Naranasan ko rin dating umiyak, nagdrama, nagkulong sa kwarto. After nun, haharapin mo pa rin naman problema mo Then, tinanggal ko na sa equation yung pagdadrama. Tinanggal ko na rin sa equation yung pag-iiyak, pagkukulong. Pag may problema, anong solusyon? Doon na ako. Kaya yun, doon ang naging way ko, bakit ko na-hold yung emotion na yon. Kasi nakita ko na ang problema positive. Nakita ko na may pera sa problema. Yun nga yung opportunity. Kaya nagkakanegosyo Kaya hindi ko siya nakitang pangit, negative. Yung lahat ng bagay na natututunan ko, pag natutunan ko to, pwede ko na itong maituro. Pag maituturo ko to, pwede ka na ngang maningil pagdating ng oras. Kaya for me, yung lahat ng problema na dumarating sa akin, opportunity yun for me to grow at for me to learn. Mismo. Pero sa ngayon ba, kung ikaw, halimbawa, tanggalan ka ng yaman ngayon lahat, ano yung unang step na gagawin mo? Walang-wala ako lahat? Andyan pa rin yung mga kaibigan ko? Nandiyan pa rin mga kaibigan mo. Let's say for example, tanggalin natin yung connection. Sige, sama natin. Ano yung first step na gagawin mo? Maghahanap ako ng pinaka-una, I need to survive. Maghahanap ako na saan ako pwedeng may makain ako, pwede akong may matirhan. Then after doon ako saka mag-iisip dahan-dahan ano yung mga next na gagawin kong move. So, pwede ka maghanap ng work or makitira ka or whatever? Makikitira ako na pwede ako maging katulong. Or pwede akong, ano po ba yung pwede kong gawin na utusan niyo po ako kahit wag niyo na po akong bayaran muna, basta gusto ko lang po may matiran at may makain. Doon muna ako magsisimula. Then gaagalingan ko na yun ng sobra na hanggang to the point na pwede na silang magbayad sa akin hanggang lipat ng mga gagawin hanggang maka-recover ulit. Okay. Kasi pag nagbago naman ang mindset mo, everything will fall into places. Di ba may mga moment tayo sa life na gusto mong magbago buhay mo. Kaya lang di nga natin na-appreciate yung pain. Gusto magbago buhay mo, bigla kang siningil nung matagal mo may utang ka na matagal na bigla kang ngayong siningil. Ang akala natin, pangit yun kasi ba't ako sinisingil? Pero ang hindi mo alam, positive yun kasi pinupush ka na nga mag-level up para mabayaran mo yung atraso mo. Then magbabago ng buhay mo because of that. Yun ang hindi natin naiintindihan kasi gusto natin magbago yung buhay natin with the script na gusto natin. Doesn't work that way. May script ang mundo Kumaga may program ang mundo, may program ang nasa taas kung ano yung gusto niya, kung ano dapat na batas ng mundo. Na pag madidisalign ka, dun ka mahihirapan. Kasi may ruling Bakit may speed of light? Bakit may limit ang speed? Bakit ang gravity nasa 9.818 kung tama pagkaka-recall ko? Bakit lahat may numbers? Ibig sabihin may program.
then if you're just going to be aligned dun sa program na yon, you will never go wrong dito sa mundong to. Boom. Dun lang naman tayo nagiging mali Kasi gusto mong, parang naglaro ng games, ang gusto mong masunod yung rules mo. Hindi pwede. Ang masusunod dun yung programmer, kung ano yung laro ang ginawa niya. Pag hindi ka nag-adjust dun, hindi ka mananalo. Yung programmer, sino yun? Yung nasa taas. Siya lang naman. Higher self. Siya ang great architect na umaano dito sa mundong to Siya yun Kaya dapat maintindihan natin na may dapat sundin. Na pag sinunod mo yun, magiging smooth ng sobrang buhay mo. Yan yung laws of the universe No? Pero ano yung mga money blocks na usually naghihinder sa'yo sa pagyaman mo? Yung mga beliefs, mga ano yung ayaw mong mga harapin behavior? yung mga dapat mong harapin. Kung may mga utang ka, bayaran mo. Okay. Singilin ka man o hindi, bayaran mo. Kasi the moment na hindi mo iniisip mo yan na hindi mo yan babayaran, nagbigay ka na ng message na huwag ka nang bigyan ng pera. Kasi kaya nga hindi ka magbabayad kasi walang perang darating. Kaya dapat bayaran mo lahat ng atraso mo. Level up ka lagi. Ibig sabihin, hindi ka dapat laging conservative na hanggang makakatipid, makaganito. Dapat opensa ka. Kaya nga, di ba sabi Paano ko... yun? Paano yung opensa na yun, bro? You need to have a comfortable life para mas malalo kang ma-excite sa pagbabago ng buhay mo. Kailangan mo pumasok sa hotel kung di ka pa nakakapasok. Pikit mata, alam ko, may bigit siguro 1,000, 2,000 gasto sa isang kain. Kailangan mo maranasan yan. Kung gusto magkaroon ng kotse, nakakatakot man pumunta ng kasa, pumunta ka. May pera ka o wala, pumunta ka. Yun yung mga level up na dapat gawin mo na hindi mo pa nagagawa sa buhay mo. You need to have friends na mayayaman. Katulad ng pag-uusap natin before na ako ang social climber for me. It is a positive trait. Kasi nakakapunta ka sa lugar ng mayayaman kahit wala kang pera. Nakakausap mo yung mga mayayaman kahit hindi mo pa sila ka-level. Kaya positive traits yun Kaya for me, you need to prove sa nasa taas kung ano yung buhay na gusto mo. You need to convince him. Then paano mo siya makakonvince? Then dapat ngayon pa lang ang galaw mo, ang pag-iisip mo, ang sipag mo, pang mayaman na. Kahit wala ka pang pera dun sa gusto mong klaseng kitain. Tsaka yung galit sa mayaman, no? Kailangan tanggalin nila. Isa pa yan. Kasi kung galit ka lagi sa mayaman at sa successful, lalayo ka Pag lumayo ka, paano ka matututo? Kaya dapat kung may nakikita kang successful, mas matuwa ka. Mas alam mo parang naano ko yun sa SOCMED Ang yaman-yaman nyo, bakit hindi nyo ipamigay yung pera nyo? Hindi naman ako nagpakayaman para sa'yo. Nagpakayaman ako para sa buhay ko at para sa magiging buhay ng family ko. Then bakit mo uutusan ibigay ko sa mahihirap lahat ng kinikita ko? Di sino ang gaganahan tuloy dyan na ganyan? In short, for me, kung may nakikita kang yumayaman, be inspired. Mas ma-inspire ka na ano ba ginawa nila, paano ba nila ginawa. Mas malalapit, nakikita ka rin. Kasi pag may nakikita tayong mayaman, hingi dito, utang dito, paano natin minsan parang gugulangan na paano kaya tayo magpapalibre. Then, tinuturuan mo silang lumayo. Na dapat nga, mas baliktarin mo Kasi ikaw yung may kailangan. Ikaw dapat magbayad. Ikaw magbigay ng value. Na parang, kain naman tayo, ako kahit libre ko na. Diba? Parang ganon. Kasi, yung ituturo sa'yo, it can change your life forever. Tsaka ako mas gusto ko yung 1-0. Yung may nakuha ka sa akin kaysa sa may nakuha ako sa'yo. Ako, ayoko ng free meal. Totoo. Ang hirap pag siningil ka ng utang na loob. Ang Pilipino, ganun no? Oo. Kaya as much as possible, tama ka, mas gusto ko ako yung manlibre. Ang hirap pag ikaw may utang na loob. Tsaka hindi nila na-realize, giving is a sign of having. Oo, totoo. When you have more shall be given. Ano yan Diba? Kung ano yung wala ka, yun ang ipamigay mo. Mismo. Kung malungkot ka ngayon, magbigay ka ng happiness. Pag hiwalay mo, dalawa kayong masaya. Di ba parang if you're having a bad day, lumabas ka sa bahay mo, pumuri ka ng tao na kasalubong mo, hi, ganda naman ng suot mo, hi, ganda ng bag mo, tulungan mo. Pag hiwalay mo, ikaw yung sobrang saya na ng araw mo. Mismo. Na yun ang ruling dito sa mundong to, na kung ano yung wala, yun ang ipamigay. Next na magiging tanong, paano nga, wala akong pera. Ang pera is energy.
Hindi naman ibig sabihin pag sinabing pera itself yung nakikita natin. Energy itself. Tumulong ka sa surroundings mo. Yung kapitbahay mo, linisin mo yung harap ng bahay. Doon pa lang you will feel good. At may iba nang mangyayari sa'yo. Yun ang napakasimpleng equation ng life. Napakadaling magbago buhay natin. Napakadaling maging successful. Hindi lang natin siya nagagawa kasi ayaw natin baguhin yung mga ginagawa natin. Naniniwala ka bang mahirap ang pera? Hindi. Bakit mahirap ang pera? Kasi ang pera, neutral thing naman siya eh. Ginawa lang naman siya, print lang naman siya. Pwede naman, may mga tao na bagyo-bagyo ang pera, nagagawa nga nila yun. Bakit hindi natin? Di ba ang mindset kasi ng bang yaman nila, mayaman sila. Ba't hindi ba tayo pwedeng maging ganun din sa kanila? Kasi lahat naman nagsimula sa wala. Ang SM, saan ba nagsimula si Henry C? Sa wala. I-trace mo lahat. Lahat sila nagsimula sa wala. Then what if, yung sitwasyon mo ngayon, sa'yo magsimula yung meron? Sa generation mo magsisimula yung merong pamilya hanggang tuloy-tuloy. Nasa mindset lang naman natin yan. Diba? So paano mo halimbawa, paano mo may-heal yung pag-iisip mo? Baguhin mo yung mga pinapakinggan mo, baguhin mo yung mga pinapanood mo, baguhin mo rin yung mga kaibigan mo na hindi nakakatulong sa'yo para maramdaman mo yung mga positive na emotion na yun. Yun lang naman. Okay. So yung mga kaibigan, ano yung mga kaibigan dapat nilang iwasan? Yung pa-victim. Parang lahat na lang, lagi sila ang biktima. Yung laging... Api. Oo. Yung hindi na uubusan ng problema, tuwing nakikita mo, lagi may problema. Pinakasimpleng formula, yung pagkausap mo, hindi masarap yung pakiramdam mo paghiwalay nyo, yun ang lalayuan mo. Dapat it's more on na pag ang kausap mo, lalo kang motivated, lalo ka nang gigigil. Ang pinag-usapan nyo, pagbabago ng buhay, hindi problema ng ibang tao. Ang pinag-usap, lalo yung mga past na tao. Yung ang kwento na lang, alam mo, nung panahon ko, nung ganito. Ako iniiwasan ko yun kasi wala ka na bang bagong kwento sa buhay mo? Ang tagal mo nang kinikwento yan, hanggang ngayon yan pa rin. Living in the past, no? Oo, kaya more on ako, basta mafe-feel ko na mas positive ako, mas gaganaan ako. Mas gusto ko yung ganun. Tama. Kaya pala yung mga ibang ini-interview ko sa kabilang podcast dito ayaw na umuwi. Minsan kasi they feel good eh. Pag parang nakaka-uwi pa rin naman. Yeah, nakaka-uwi pa rin naman. Nakaka-uwi pa rin. Pero yung ano masasabi mo dun sa mga taong kaya mo lang naman nasasabi yan kasi Chinese ka eh. Kasi mayamang ka eh. Hindi naman ako yung may kaya kami pero hindi naman ako binigyan ng magulang ko kung anong sitwasyon ko right now. Marami ako naranasan sa buhay kasi hindi ako sanay na binibigyan ng pera ng parents ko. Kaya naranasan ko dati naglilinis ng bote ng yung lalagyan ng agua oxinada tapos ng mertiolet. 1 oras ako nung naghuhugas ng bote yun, kita ko 5 piso. Naranasan ko mamulot ng, hindi naman kami literal na sobrang hirap, i-clear ko lang. Pero gusto ko kasi kumita ng pera. Alam ko ang plastic, ang bote, ang bakal, binibili. Kaya nag-iikot ako sa subdivision namin, may dala-dala akong sako, namumulot ako noon, pinapakilo ko para magkapera ako. In short, naranasan ko rin mamasada ng jeep for 5 years sa lugar namin habang nag-aaral ako. 18 years old ako, namasada ako ng jeep. Pero hindi yung buong araw. Pagkagarahe ng lahat ng jeep namin, mga 2 hours, 3 hours lang naman ako namamasada. Ang kita ko nun 200 pesos. Ang baon ko sa school 100 pesos. Do the math. 2 oras ka mamamasada, may 200 pesos ka minimum, tapos may baon ka pang 100. Bakit hindi? In short, ako, totoo Chinese, pero hindi naman lahat ng Chinese. Sobrang yaman. Kaya dinaanan ko talaga ano yung dapat mong gawin para ka kumita ng pera. Kaya naging mature ako. Kasi parang sa networking, sinasabi nila, kaya ka naging successful kasi mayaman ka. Mas mahirap kaya ang sitwasyon ng networker na mayaman kaysa sa mahirap. Kasi pag nag-networking ka, marereject ka ng sangkaterbang tao. Mismo. Lalo na ngayon. Iba yung forever living sa ngayon. Talagang ngayon paso. Mas malala. Kasi may isa akong kaibigan, contractor. Yung pamilya nila, sobrang yaman nila. Nag-networking. Tapos nire-reject ng mga walang pera. Tapos parang inaalipusta siya. Ako napapakamot ng ulo kasi ang bait lang nun, di lang umiimik. Pero ang yaman. Parang trip-trip niya lang yung networking. Kaya ang point ko, mas mahirap ma-reject pag mayaman ka kasi sanay kang hindi nire-reject eh. Kaya yung sa pag-network na ganun, hindi naman basehan, mayaman ka, Chinese ka o hindi.
consistency pa rin ng sipag mo at galing mo pa rin mag-innovate paano mo i-handle yung grupo mo. Ano yung one thing na pag binago nila sa buhay nila, 80% yung epekto? Taasan mo presyo mo sa sarili mo. Bakit ka nagiging masaya na ang kinikita mo 20 mil lang isang buwan? Bakit ka nakokontento na 40 mil lang isang buwan? Bakit nakokontento ka na dyan ka na lang nakatira? Bakit ka nakakontento na naiinggit ka na lang sa mga taong magaganda buhay? Kailan mo gugustuhin na sasabihin mo sa sarili mo, deserve ko yan. Gusto ko rin yan. Dapat this lifetime maranasan ko rin yan. Kaya for me, taasan mo lang presyo mo. Kasi the moment na tinaasan mo presyo mo sa sarili mo, hindi mo rin tatanggapin yung mga mabababa ang presyo. Ang tatanggapin mo rin yung mga opportunity na malalaki. Then, yan yung sinabi mo sa akin, pinagkikwentuhan natin no? Pag tumira ka na sa malaking bahay, sure, hindi ka natitira sa maliit. Kasi parang, di ba, parang yung sinabi ko nang kausap tayo na kung nung nag-aaral ka, 1,000 pesos per day ang baon mo. I'm sure hindi ka naman naghanap ng opportunity na 20,000 per month ang sweldo mo. Laging maghanap ka na ng 100,000, 200,000. And ang daming opportunity sa mundong ito. Nagkakataon lang, mamimili ka lang. Di ba sinasabi nila na yung mga high-end brands. Sino bibili niyan? Sinong loko-lokong bibili niyan? Pag nagre-reklamo ka ng ganon, ibig sabihin, hindi ikaw yung market. Kaya ka nagre-reklamo. Pero may market. Kasi hindi naman, ang tatagal na ng mga high-end brand, mga luxury brand, the point na andyan pa rin sila at they are existing, meron bumibili. Parang ako naalala ko dati pandemic days, yung LB, pagpunta kasi sabi ko gusto kong bumili, wala akong magawa masyado, punta kaming LB, pila yung tao. Sabi ko pambihira to pandemic, bakit may mga bumibiling ganitong brand? And that time, 2021 ata, yung LB pa yung nag-top 1 sa buong pinaka-richest na brand. Then ibig sabihin, may kanya-kanyang market lang talaga. Kaya mamimili ka lang, hindi mo pwedeng maging market yung baba kung nasa taas ka. Hindi mo pwedeng maging market yung taas kung nasa baba ka. Kaya mamimili ka lang kung ano yung gusto mo, then everything will change the moment na binago mo yung presyo mo sa sarili mo. Ano masasabi mo doon sa mga taong, naku, 5,000 pabango? Di ako bibili niyan. Pangkain na ng pamilya ko yan eh. Tama yon. Kaya nga kailangan mas kumita ng malaki na dumating sa point na ang 5,000 sa'yo, barya lang. Kaya it is just a sign na hindi mo pa deserve yung ganun na klaseng pabango. Kaya it's either mas magsumikap ka para maging deserve mo yon, or wala, tanggapin mo na lang na ganun na lang mangyayari sa'yo. And kanina you mentioned baon ng mga anak. Ano yung take mo dun sa baon ng mga anak? Magkano yung safe na baon ng mga anak per day na hindi naman sila feeling mahirap? Or dapat ba, porket mayaman ng tatay, dapat ba mataas ang baon? Ano ngayon ang take mo doon, being a Chinese? Kasi ang anak ko is just 5 years old, kaya hindi pa makaka-relate. Hindi ko pa naman binibigyan siya ng pera. Pero sa akin, wag naman to the point na sobrang laki na hindi na niya na-appreciate. Na hindi na siya nagtitipid, hindi na siya nagko-compute. Kumbaga for me, pag dumating ang time na yung anak ko mas malaki na, yung gitna lang na nabibitin pa rin naman siya. Pero hindi naman to the point na kulang na kulang, hindi rin yung point na sobra-sobra. Para mas matuto pa rin siya ng pagmamanage ng pera. Actually, as early as now, tinuturuan ko yung anak ko. Kasi may budget akong binibigay minsan kanya pag naglalaro ng Roblox. Oo, laki ng gastos sa anak ko. Ngayon, naghihigpit na ako. Kasi bilang lalaki, babae ang anak mo, ang hirap pag dinaan ka sa lambing. Nahihirapan ako eh. Pero right now, kailangan ko tiisin. Kasi nga, ang gastos niya sa Roblox, pag binigyan ko, inuubos lahat. Tinuturuan ko mag-ipon, mag-ganito. Kaya yun, dun ko naman siya dinidevelop sa ngayon. Okay. Ano yung pinaka-final message mo ngayon sa mga nanonood na mahirap at gustong lumevel up yung buhay ngayon na? Una, para sa akin, kaya mo yan. Kasi ang dami naman taong nasa sitwasyon mo, or worse, mas worse pa sa sitwasyon mo, na nagbago ang buhay. Kaya ang lagi kong sasabihin, ano meron sa kanila na wala sa'yo? Ano ang kaya nilang gawin nang hindi mo kayang gawin? Kasi end of the day, lahat tayo, 2 kamay, 2 paa. Kung anong kayang gawin ng mayayaman, kaya din gawin ng mahihirap. Ang sabi ko nga, nagkakatalo lang tayo, isa lang. Yung presyo mo sa sarili mo. Kaya kailan mo gagawin, nataasan naman.
buong buhay mo mababa ang presyo mo sa sarili mo at nakita mo na kung ano ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi this time, simula nung napanood mo tong videong to, itry mo lang, taasan mo presyo mo sa sarili mo. Ano ba naman itong buong taon na to, simula nung napanood mo to, baguhin mo lang. Pag hindi mo nagustuhan ng resulta, 2026, bumalik ka ulit sa dating ikaw. Pero pag nagustuhan mo ang nangyari sa'yo, sana mag-comment ka dito sa videong to at ikwento mo kung ano ang mga nangyari sa'yo para mas maging inspiration ka rin ng mga taong katulad mo na naghahanap lang ng lakas ng loob na makakabasa na magpapatunay na kaya din nilang magbago ang buhay. Galing. Grabe. Sobrang gusto ko pang pahabain to pero nagugutom na ako eh. Pero yun ang sa akin napaka-valuable ng mga sinabi mo, Joseph. Thank you. Thank you sa time mo. It's a pleasure na nakilala kita. Nagkausap tayo sa Facebook. In-accept mo yung friendship ko. Si ano din pala, yung nire-request mo, napapayag ko na. Sino? Si Jackie. Kaya pagpunta dito. Sige. Sobrang excited ako. Talagang gawin natin to ulit. Maybe in the next gawin natin to Tapos ulit. tingnan natin yung magiging engagement at effect nito. Oo. And sana sa inyo po, kasi bilang content creator, ang laki po ng factor ng magiging comment po ninyo. At syempre, i-share nyo na rin to sa mga kakilala nyong alam nyong kailangan nila itong videong to. Kasi dito tayo lalo gaganahan na gumawa lalo ng ganitong klaseng content. Kasi mas mararamdaman namin na ang Pilipino pala ready na ng ganitong content. Hindi lang, ang alam kasi natin, baka puro kalokohan lang, puro prank. Pero sa magiging engagement po ninyo, magkakaroon kami ng realization na mas damihan at masipagan pa po namin gumawa ng ganitong content. Puro kalokohan, puro prank. Pagbukas mo ng wallet, prank din. Di ba? Prank ka din. Pero ano yung mga gusto mo i-promote, bro? Promote mo dito sa mga guests natin, mga nanonood. Yung mga gusto mo i-promote, social media mo, products, whatever, events. Sure ka? Sige, lulubos-lubos opportunity to eh. Yes, definitely. My name's Joseph Lim po. May mga vlogs din po akong ginagawa. You could search me sa YouTube, Joseph Lim, and may fan page din po ako, Joseph Lim. If mas gusto niyo pong marinig at mas maintindihan kasi ang dami namin pwedeng pag-usapan actually ni Tito Bry na kahit ilang oras pa kahit saan tayo umanggulo pumunta, magpolitika, mag-mindset ng tao. But since limited lang po ang oras kaya naputol kami ng ganito. Pero sa akin, yun, may mga vlogs po ako. At the same time, I already put up my own networking company. We started June 30 of 2025. Soft launching pa lang po kami kasi ang grand launch namin will be 2026 of January. Kaya para po sa akin, if you are interested na ma-involve sa MLM, kung hindi ka pa po na-i-involve, isa lang po gusto ko pong sabihin, I'm sure marami po kayo naririnig na maganda at hindi maganda sa industriya ng network marketing. Pero ang masasabi ko lang po, kung hindi po siya maganda, bakit hanggang ngayon dumadami ang MLM companies? And isa pa po, syempre, kung gusto niyo po personally na ma-handle, makilala, ma-meet din ako in person, try na maging on board po sa company namin kasi isa lang po sure ko, gusto ko po na mas makatulong sa kapwa natin Pilipino, na mas magbago ang buhay. Kung pwede naman yumaman tayo ng mas dadagdag ang dadami na yayaman. Hindi man mangyayari lahat, pero at least makadagdag man lang. Then you are free po, we are here, we will help and pagtulungan natin pare-pare na mas maangat naman natin ang Pilipinas. Dahil dyan, pay in ako. Una na kayo sa inyo natin. Anyways, ako maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. Follow nyo si Joseph Lim. Siyempre, yung Ascendra, diba? Napakagandang kumpanya niyan. Ganda ng products nila. Medyo napag-usapan na rin namin ni Joseph. At maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. At mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 100k subscribers. And also, pakinggan nyo rin sa kotse, Spotify, i-rate nyo na rin. Ito nga pala si Tio Bry. Kasama ko rin si Joseph Lim. So maraming salamat sa panonood. For the next video.